Alam niyo ba mga kaboses ng bayan na tinawag ng sinungaling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yan. Siguro napanood nyo na din yan, ano? Napakinggan nyo na din dahil daw ito sa pahayag niya ni dating Pangulong Duterte na mayroong blankong bahagi ang pinirmahang 2025 National Budget o General Appropriations Act. Yan. Magulo talaga. Pero tingnan natin kung ano talaga ang totoo rito. Dahil sabi ni President Marcos Jr. is lying. He is a president. He knows that you cannot pass a GAA with a blank. He is lying. And he's lying because he knows perfectly well that doesn't ever happen. Sa buong bansa, sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA. Yan ang General Appropriations Act na hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos at saka ano yung pondo. Yan mga kaboses ng bayan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ganyan, tayo magagawa. Kasama sa ano yan? Kasama sa gulong ng buhay. Gulong ng palad, gulong ng palad, gulong ng palad. Gulong ng palad talaga. Para sa mahihirap. Yan. Okay. Eto pang isa. Yon. Kahapon, pinag-usapan natin yung National Food Security Emergency. Para mapababa ang presyo ng bigas. Eto naman, may hamon naman. Bigat ng batas pinush sa Kongreso. Ilabas ang pangil kontra rice cartel. Yan. Okay, labas niyo daw ang pangil kontra rice cartel. Hinamon ng isang mambabatas ang pamahalaan na ilabas ang pangil ng batas at sampulan ng mga negosyanteng sangkot sa rice cartel. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, dapat mayroong makakasuhan na mapagsamantalang negosyante sa likod ng mataas na presyo ng bigas. Yung pinaka-basic na pagkain nasa hapag ng karaniwang Pilipino, hindi na niya ma-afford. Dapat nating wakasan ng profiteering ng mga rice cartels at ng mga hoarder dahil sila lang ang nakikinabang sa mataas na presyo ng bigas. Yan, mga kaboses ng bayan, ang gigil na sinabi ni Sendanya. Gigil ang kongresista na kastiguhin ng mga negosyanteng sangkot sa patuloy na taas presyo ng bigas. At dapat lang yan, mga kaboses ng bayan. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live